Marami po sa atin, we are struggle, di lang natin inaamin. Pero sabi ng James, magpahayagan kayo ng iyong mga kasalanan para kayo ay pangapagalingin. Kailan tayo nagtapat na sinabi natin sa kapatid natin sa Panginoon, alam mo, struggle ako sa ganitong sitwasyon. Kailan tayo nagtapat sa kapatid natin sa Panginoon na tayo ay nanghihina? Wala. Dahil inaamin natin na lahat tayo ay mga malalakas. Inaamin natin na lahat tayo ay kaya natin. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, magpahayagan kayo ng iyong mga kasalanan. Huwag magtago. Huwag niyong itago ang iyong kasalanan, ipahayag niyo sa isa't isa. We struggle in worldliness, greedy, love of money. Nagyo ba tayo? Yan po yung totoong realidad ng buhay Kristiyano. Kaya kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng tulong ng Diyos, kailangan natin ng tulong ng kapatid, kailangan natin ng tulong ng iglesia. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naayon sa wastong aral. Mag-disciple ka ng mabuti, Tito. Teach what accords with a sounds of doctrine. Hindi lang basta nakapagturo ka. Amen po ba? Hindi lang basta ikaw ay nakapagturo, Tito. Magturo ka ng tama. Kaya sabi ko dito, emphasizing that growth in godliness is not optional in a Christian life. It is necessary. Pwede tayong naging maiyakin pero hindi natin tinalikuran. Pag sinabing nagsisi ay turn around. Na yung dati mo nang ginagawa, yung ginagawa mo na, hindi mo na gagawin ngayon, kundi tinatalikuran mo na ngayon. At kung meron man nakakaalam sa atin ay yung pamilya natin kung sino tayo. At kung meron man nakakaalam sa atin, pamumuhay natin, una ang Diyos. Kaya mga kapatid, pagdating sa good works, pagdating sa mabubuting gawa, only by grace, dahil sa biyaya ng Diyos kung bakit tayo naligtas, can produce good works. Kaya nga sabi ko dito, the gospel produce godliness. Yung mabuting balita na tinanggap natin, yung ebanghelyo ni Kristo Jesus, produce godliness. The gospel is the root. Godliness is the fruit. The gospel embrace lead us gospel transformation. Praise the Lord.